Hapon noon at mainit ang sikat ng araw sa baryo. Si Jazzy ay abala sa pagtulong sa kanyang ama sa palayan, nakayapak at may hawak na tabo ng tubig para ibuhos sa mga halaman. Pawis na pawis siya, ngunit sanay na sa ganitong gawain. Ang paligid ay payapa, tanging huni ng mga ibon at tunog ng hangin sa palay ang maririnig. Habang pinapahid niya ang pawis sa kanyang noo, napansin niyang tila may kakaibang ingay na dumarating mula sa kalsadang malapit sa gilid ng palayan. Saglit siyang napatigil at napatingin at sa isang iglap ay narinig niya ang malakas na tunog ng preno, kasunod ang pagbagsak ng sasakyan na tila sumadsad sa gilid ng pilapil. Nagulat si Jazzy at halos hindi alam kung ano ang gagawin. Agad siyang kumaripas ng takbo papunta roon. Sa anyang pagdating, nakita niya ang isang kotse na nabangga sa malapit na puno at sa loob ay isang lalaking duguan ng noo, bahagyang walang malay at nakalugmok sa manibela. Hindi niya kilala ang lalaki, ngunit nakita niya agad ang pangangailangan nito ng tulong. Kinabahan si Jazzy, ngunit nanaig ang malasakit. Binuksan niya ang pinto ng sasakyan at pilit iniyahon palabas ang katawan ng lalaki, bagamat mabigat at halos hindi makatayo. Sa lakas ng kanyang pagkataranta, inawag niya ang ilang magsasakang malapit at humingi ng tulong. "Kuya, tulungan niyo po ako. May naaksidente," sigaw niya habang halos mabasag ang boses. Agad namang dumating ang ilang kalalakihan at tinulungan siyang buhatin ang lalaki. Dinala nila ito sa kubo sa gilid ng palayan, kung saan doon nila pinahiga. Si Jazzy ay nagmadaling kumuha ng malinis na pamunas at tubig mula sa kanilang bahay. Inilapit niya ang basang tela sa sugat ng lalaki, marahang pinunasan ang dugo at sinubukang pigilan ang pag-agos nito. Kita sa kanyang mukha ang pag-aalala at ang determinasyong huwag hayaang mapahamak ang taong ito. Habang abala siya sa pag-aalaga, unti-unting nagmulat ang mata ang lalaki. Mabigat ang kanyang paghinga, halatang gulat at nalilito. "Nasaan ako?" mahina niyang tanong, halos hindi buo ang boses. "Nasa kubo po kayo. Naaksidente po kayo sa palayan. Ako si Jazzy, huwag kayong mag-alala. Ligtas na po kayo ngayon," sagot ni Jazzy na may tinig ng pag-aalo. Hindi man lubos makapagsalita ang lalaki, ramdam niya ang kabutihan sa tinig ng dalaga. Pinikit muli niya ang kanyang mga mata at nagpasalamat sa sariling isip. Samantala, patuloy si Jazzy sa paglilinis ng sugat at sa pagbibigay ng inumin. Ang ama ni Jazzy, na nooy dumating na rin, ay nag-alala kung paano nila matutulungan pa ang lalaki. "Anak, dapat madala na siya sa bayan para masuri ng doktor," sabi ng ama. "Opo tay, pero kailangan muna nating tiyakin nakakayanin niya ang biyahe," tugon ni Jazzy. Ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na tila nakapatong sa kanyang balikat sa sandaling iyon. Lumipas ang ilang oras at unti-unting bumuti ang kalagayan ng lalaki. Nakakaupo na siya, bagamat halatang nanghihina. Pinilit niyang ngumiti kay Jazzy. "Salamat sa tulong mo." Ngumiti si Jazzy pabalik, bahagyang nahihiya. "Wala pong anuman. Tao lang din po kayo. Kailangan niyong matulungan." Sa mga oras na iyon, wala siyang ideya kung sino ba talaga ang lalaking tinutulungan niya. Ang alam lang niya ay isa itong estranghero na sa kabila ng mamahaling damit at sapatos, ay ngayon ay tila ba ordinaryong tao ring nangangailangan ng malasakit. Hindi siya nagtanong kung sino ito o ano ang pinagmulan nito, dahil para kay Jazzy, lahat ay pantay sa oras ng pangangailangan. Samantala, sa loob ng isipan ng lalaki, naghalo-halo ang damdamin. Hindi siya sanay na tratuhin bilang isang simpleng nilalang. Karaniwang pagtingin ng mga tao sa kanya ay puno ng takot o pagpapanggap, pero sa dalagang ito, nakaramdam siya ng tunay na malasakit na walang hinihinging kapalit. Sa kanyang kahinaan, napagtanto niyang minsan, ang mga taong may pinakasimpleng pamumuhay ang siyang may pinakamalaking puso.
Kinagabihan, nagpasya ang mga magsasakang tumulong na doon muna magpalipas ang lalaki sa bahay ni Jazzy. Pinafain siya ng simpleng ulam at kanin at tinulungan siyang makapagpahinga sa maliit na banig. Tahimik lang siyang nakatingin habang nakikita kung gaano kasaya ang pamilya sa kabila ng kanilang payak na hapunan. Sa isip niya, hindi niya maalala kung kailan huli siyang kumain ng ganito kasimple ngunit may halong pagmamahalan. Bago matulog, muling nilapitan ni Jazzy ang sugatang lalaki at iniabot ang isang baso ng maligamgam na tubig. Magpahinga na po kayo. Bukas, kapag kaya nyo na, makakabalik na kayo sa Maynila o kung saan man kayo papunta. Tumango lamang ang lalaki at tumingin kay Jazzy ng may ngiti. Hindi na siya nakapagsalita pa, ngunit sa kanyang mga mata ay makikita ang pasasalamat na hindi kayang ilarawan ng salita. At doon sa kapahimikan ng baryo, nagsimula ang kwento ng isang dalagang anak ng magsasaka at ng isang lalaking hindi niya alam ay bilyonaryo pala. Isang pagkakataong aksidente ang naglapit sa kanila, ngunit tila itinadhana ng panahon. Sa gabing iyon, walang ideya si Jazzy na ang simpleng pagtulong na ginawa niya ay magbabago sa takbo ng kanyang buhay. Kinabukasan ay maagang nagising si Jazzy. Narinig niya ang banayad na paggalaw mula sa silid kung saan pansamantalang nagpapahinga ang lalaking inaalagaan nila. Pumasok siya, dala ang isang mangkok ng lugaw na niluto ng kanyang ina. Pahimik siyang lumapit at nakita niyang gising na ang lalaki, nakaupo at tila iniikot ang kanyang tingin sa loob ng payak nilang tahanan. Napansin niyang parang hindi sanay ang lalaki sa simpleng paligid, ngunit nanatiling magalang ang kanyang kilos. Magandang umaga po, bati ni Jazzy na may dalang ngiti. Nagayos po ako ng lugaw para sa inyo, para lumakas agad. Inilagay niya sa maliit na mesa ang mangkok at ibinigay ang kutsara. Tumingin ang lalaki kay Jazzy, bahagyang ngumiti at tumango. Salamat. Ako nga pala si Arjo, mahinang sabi nito habang dahan-dahang kumukuha ng pagkain. Nagulat si Jazzy dahil ngayon lang siya ipinakilala ng lalaki, ngunit hindi niya na inusisa pa. Ang mahalaga para sa kanya ay makakain ito at lumakas agad. Ako naman po si Jazzy. Dito po ako lumaki sa baryo na to, tugon niya. Habang nagsasalo sila ng ilang salita, tahimik lang si Jazzy at hinayaan niyang kumain si Arjo. Hindi niya alam na ang simpleng pakikitungo niya ay malaki ang epekto sa taong nasa harap niya. Matapos kumain, sinubukan ni Arjo na tumayo at maglakad palabas ng kubo. Kahit may bahagyang sakit pa sa katawan, ayaw niyang magpakita ng kahinaan. Sinamahan siya ni Jazzy papunta sa gilid ng palayan kung saan tanaw ang malawak na taniman ng palay. Ganito po talaga ang buhay namin dito. Madalas simple lang, pero masaya naman, sabi ni Jazzy habang nakatingin sa mga batang naglalaro sa gilid ng bukid. Tahimik na nakinig si Arjo at sa bawat salitang binibitawan ni Jazzy, nakaramdam siya ng kakaibang ginhawa. Hindi siya tinanong tungkol sa kung sino siya o kung gaano siya kayaman. Ang tanging nakita ni Jazzy ay isang taong nangangailangan ng tulong. Hindi iyon karaniwang nararanasan ni Arjo sa syudad, kung saan halos lahat ng nakakasalamuha niya ay laging may interes o pakay. Kinahapunan, dumating ang dalawang lalaki na nakasuot ng itim na polo at mukhang mga tauhan ni Arjo. Agad nilang nilapitan ang amo at nagpakilala kay Jazzy. Sir, kailangan na po nating bumalik sa Maynila. Nag-aalala na ang pamilya ninyo, sabi ng isa. Nagulat si Jazzy sa eksenang iyon. Hindi niya akalain na may mga taong susundo kay Arjo. Hindi rin niya pinakita ang pagtataka, bagkus ay nagtanong lang, kailangan niyo na po bang umalis? Tumango si Arjo, ngunit bago umalis ay lumapit siya kay Jazzy. Jazzy, hindi ko makakalimutan ang ginawa mong pagtulong sa akin. Huwag kang mag-alala, babalik ako dito. Hindi alam ni Jazzy kung ano ang isasagot. Ngumiti lang siya at nagsabing, wala pong anuman, ingat po kayo. Bago sumakay si Arjo sa sasakyan, muling nilingon niya ang dalaga na nakatayo sa may gilid ng pilapil. Sa kanyang puso,
Alam niyang hindi iyon ang huling pagkakataong makikita niya si Jazzy. Habang umaalis ang sasakyan, ramdam niya ang kakaibang init na iniwan ng baryo at ng dalagang tumulong sa kanya. Lumipas ang ilang araw at bumalik si Jazzy sa nakasanayang gawain. Wala na siya masyadong iniisip tungkol kay Arjo. Inisip niyang baka simpleng pasasalamat lang ang sinabi nito. Ngunit isang linggo ang nakalipas. Laking gulat niya nang makita ang isang mamahaling kotse na pumarada sa gilid ng palayan. Muli niyang nakita si Arjo, nakasuot lamang ng simpleng damit na tila sinadyang akma sa baryo. Jazzy, tawag niya habang kumakaway. Sinabi ko naman sa'yo, babalik ako. Hindi makapaniwala si Jazzy. Bumalik nga si Arjo, dala ang ngiti at ang simpleng paraan ng paglapit na para bang matagal na silang magkaibigan. Simula noon, naging madalas ang pagbisita ni Arjo. Paminsan-minsan ay sumasama siya kay Jazzy sa palengke, tumutulong magbuhat ng gulay o kaya'y nakikikain sa bahay ng pamilya nito. Ang lahat ng iyon ay naging dahilan para mas lalong maging magaan ang loob ni Jazzy sa kanya. Ngunit sa likod ng mga ngiti at simpleng pagkakaibigan, ramdam ni Arjo ang unti-unting pagbabago sa sarili niya. Sanay siyang mabuhay sa mundo ng negosyo at marangyang pamumuhay. Ngunit sa piling ni Jazzy, natututo siyang magpakumbaba at pahalagahan ang maliliit na bagay. Sa bawat araw na lumilipas, lalo niyang napagtatanto na hindi aksidente ang nangyari sa kanya sa palayan, kundi pagkakataon para makilala ang isang tao na tunay at totoo. Para kay Jazzy, naguguluhan siya sa nararamdaman. Hindi niya alam kung bakit parang laging may saya tuwing kasama si Arjo. Hindi siya sanay na may lalaking bukal na nakikisama at nakikinig sa kanya. Pinilit niyang huwag bigyan ng ibang kahulugan ang mga pagkikita nila. Ngunit sa kanyang puso, unti-unting may binubuo na damdamin na hindi niya maipaliwanag. Sa simpleng baryo at sa mga sandaling tila walang espesyal na nangyayari, nagsimulang mabuo ang pagkakaibigan ng anak ng magsasaka at ng lalaking hindi pa niya alam ay isang bilyonaryo. At doon nagsimula na rin ang pag-usbong ng isang damdaming higit pa sa pagkakaibigan. Habang lumilipas ang mga araw, lalong dumadalas ang pagbisita ni Arjo sa baryo. Sanay na ang mga tao na makita siyang kasama ni Jazzy, nakikipag-usap sa mga magsasaka o di kaya'y nakikisalo sa simpleng hapunan ng pamilya nito. Kahit na halatang iba ang kanyang pananamit at asal, hindi iyon naging hadlang para sa kanya na makihalubilo. Laging dala ni Arjo ang ngiti at respeto, dahilan para unti-unti siyang tanggapin ng komunidad. Isang hapon, matapos maghatid ng ilang gamit na binili niya mula sa bayan, napansin ni Jazzy na tila malalim ang iniisip ni Arjo habang nakaupo sa ilalim ng pulong mangga sa kanilang bakuran. Lumapit siya at tinanong, "May problema ba?" Para kang malayo ang iniisip. Bahagyang ngumiti si Arjo at tumingin sa kanya. "Wala naman, minsan lang. Naiisip ko kung gaano kasimple at katahimikan dito sa inyo. Sa Maynila kasi, lahat mabilis, lahat may kapalit. Dito, parang humihinga ako ng totoo." Hindi agad nakaimik si Jazzy. Sa isip niya, baka nga sanay lang si Arjo sa buhay sa syudad, kaya nagugulat siya sa simpleng ginhawa ng baryo. Ngunit hindi niya alam na may mas malalim pa pala itong itinatago. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong nahuhulog ang loob ni Arjo kay Jazzy. At sa bawat pagtulong ng dalaga, mas nakikita niya ang halaga ng pagkatao kaysa sa yaman. Isang gabi ng Sabado, inimbitahan ni Jazzy si Arjo na sumama sa kanya sa maliit na pagtitipon sa baryo. Pista kasi ng kanilang patron at may mga palaro, kantahan at sayawan. Sa gitna ng kasiyahan, napansin ng mga tao ang kakaibang samahan nilang dalawa. Hindi man sabihin ng lahat, ramdam ni Jazzy ang mga tingin ng mga kapitbahay. Bahagyang nahihiya siya, ngunit nagpatuloy lang sa pakikisaya. Pagkatapos ng palaro,
Dumapo ang katahimikan sa gilid ng entablado kung saan sila naupo. Doon naglakas loob si Arjo na magsalita. Jassy, matagal ko nang gustong sabihin ito. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan, pero may nararamdaman akong espesyal para sa'yo. Hindi ito basta pasasalamat lang. Sa bawat araw na kasama kita, parang mas nagiging magaan ng lahat. Natigilan si Jassy. Hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ramdam niya rin ang kakaibang tibok ng kanyang puso. Ngunit iniisip niya rin ang malaking pagkakaiba ng kanilang mundo. Arjo, mahinahon niyang tugon. Hindi ko alam kung tama bang pakinggan ko yang sinasabi mo. Magkaiba ang mundo natin. Ako, anak lang ng magsasaka. Ikaw naman, hindi ko alam pero halata namang malaki ang mundo mo sa labas. Hinawakan ni Arjo ang kamay niya, marahan at puno ng sinseridad. Jassy, hindi mahalaga kung saan ako galing. Ang mahalaga kung ano ang nararamdaman ko para sa'yo. Di ko kailangan ng mga bagay na magpapahiwalay sa atin. Ang gusto ko, malaman mong totoo ito. Hindi na nakasagot si Jassy. Umiling lang siya at inalis ang kamay na hawak ni Arjo. Tumayo siya at nagpaalam. Pasensya na, kailangan ko nang humuwi. Hindi ko kayang pag-isipan tumayon. Uuwi na sana si Jassy nang bigla silang napatigil dahil dumating ang ilang sasakyang mamahalin. Bumaba ang ilang lalaki, pormal ang mga suot at halatang hindi taga-baryo. Isa sa kanila ang lumapit kay Arjo at nagsabing, "Sir, kailangan na po kayong bumalik. May emergency meeting sa kumpanya. Hindi na po ito pwedeng ipagpaliban." Nagulat si Jassy sa narinig. "Sir?" tanong niya sa isa sa mga tauhan. Ngunit bago pa man makasagot ang lalaki, tumayo si Arjo at humarap kay Jassy. Kita sa kanyang mga mata ang kaba at takot na baka ito na ang simula ng lahat ng ayaw niyang mangyari. "Jassy," nagsimula siya ngunit hindi natapos. Lumapit ang isa sa mga tauhan at inawag siyang Mr. Mendez. Sa isang iglap, parang lumiwanag ang lahat sa isip ni Jassy. Ang lalaking tinulungan niya sa palayan, ang simpleng kinakausap niya sa bawat araw ay walang iba kundi si Arjo Mendez, ang kilalang bilyonaryong negosyante na ilang beses na niyang narinig sa balita. Natigilan siya, hindi makapaniwala. Ang mga tao sa baryo ay nagsimulang magbulungan. Nakatitig kay Arjo na tila ba ngayon lang nila nakilala ng lubusan. Nararamdaman ni Jassy ang pamumula ng kanyang pisngi, ang bigat sa kanyang dibdib. Niloko ba siya? Bakit hindi agad sinabi ni Arjo ang totoo? Sa harap ng lahat, pinilit ni Arjo na ipaliwanag. "Jassy, hindi ko sinadya na itago sa'yo. Nais ko lang na makilala mo ako bilang simpleng tao, hindi bilang bilyonaryo. Natakot akong baka iba ang tingin mo sa akin kapag nalaman mo agad." Ngunit hindi makatingin si Jassy sa kanya. Ang lahat ng tiwala at aliw na naramdaman niya ay biglang napalitan ng pangamba at pagtataka. "Arjo o Mr. Mendez, hindi ko alam kung alin sa mga pinakita mo ang totoo. Pasensya na, kailangan kong umuwi." Iniwan niya si Arjo sa gitna ng baryo habang ang mga tao ay patuloy na nagbubulungan. Sa gabing iyon, ramdam ni Jassy ang bigat ng puso niya. Hindi niya alam kung paano haharapin ang katotohanang ang lalaking minahal niya ng palihim ay isa palang tao mula sa mundong hindi niya kayang abutin. Samantala, si Arjo ay naiwan sa baryo, nakatingin sa dilim ng langit at nagsumpang gagawin ang lahat upang maipakita kay Jassy na totoo ang kanyang nararamdaman. Ngunit sa puntong iyon, nagsimula na ang lamat sa kanilang relasyon. Kinabukasan, maagang nagising si Jassy. Hindi siya mapakali matapos ang nangyari kagabi. Hindi mawala sa isip niya ang mga salitang narinig, pati na rin ang eksenang lumantad sa kanya at sa buong baryo. Ang lalaking tinulungan niya, nakasama niya, at pinaniwalaan niyang simpleng tao lamang ay si Arjo Mendez pala, isang kilalang pangalan sa negosyo at balitang-balita sa Maynila. Habang nakahiga pa siya sa banig, paulit-ulit niyang tinatanong ang sarili,
kung bakit hindi sinabi agad ni Arjo ang totoo. Pakiramdam niya niloko siya kahit paramdam niyang may katotohanan ang ipinakita nito habang magkasama sila. Sa kabilang banda, si Arjo ay hindi rin mapakali. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niyang natakot siyang mawalan ng isang tao. Hindi pera o negosyo ang iniisip niya, kundi ang posibilidad na tuluyang mawala sa kanya si Jazzy. Kaya kahit alam niyang puno ng tensyon, nagpasya siyang bumalik agad sa bahay ng pamilya nito. Dumating siya sakay ng simpleng pickup truck. Iniwan ang mamahaling sasakyan upang itakitang hindi siya nagdadala ng yabang. Pagdating niya, sinalubong siya ng ama ni Jazzy na nakatingin ng seryoso. Arjo, hindi ko alam kung ano ang pakay mo sa anak ko, pero alam kong nasaktan siya kagabi. Ayusin mo muna kung ano man ang dapat mong ayusin bago ka bumalik dito. Tumango si Arjo bilang respeto at sinabing, "Tatay, wala akong ibang hangarin kundi ipakita sa inyo at kay Jazzy na totoo ang nararamdaman ko. Hindi ko pinili na maging mayaman, pero pinili kong magpakatotoo sa kanya. Hihintayin ko siyang makipag-usap muli." Nakarating kay Jazzy ang pagbisita ni Arjo, ngunit hindi siya lumabas. Sa halip, nanatili siya sa loob ng silid. Pinipilit itago ang luha at panghihinayang. Gusto niyang paniwalaan si Arjo, ngunit natatakot siyang baka isang laro lamang ito ng isang taong sanay makuha ang gusto. Sa mga sumunod na araw, hindi muna nagpakita si Arjo, ngunit naiwan ang bigat ng alaala ng kanilang mga pinagsamahan. Ngunit kahit hindi nagpapakita, hindi siya tumigil sa pagpaparamdam. Nagpadala siya ng simpleng pagkain para sa pamilya ni Jazzy, hindi mamahalin, kundi mga bagay na makakatulong sa pang-araw-araw. Minsan, nagpakuha siya ng tubig mula sa bayan para magamit ng mga magsasaka. Gumawa siya ng mga paraan para hindi tuluyang mawala ang presensya niya kahit na hindi siya personal na nakikita ni Jazzy. Isang hapon, naglalakad si Jazzy sa palayan nang makita niyang nakatayo si Arjo sa ilalim ng parehong punong mangga kung saan sila madalas mag-usap. Wala siyang kasamang tauhan, nakasuot lamang ng simpleng puting t-shirt at maong. Pinagmasdan muna ni Jazzy mula sa malayo bago siya lumapit. Alam niyang kailangan na nilang pag-usapan ang lahat. "Bakit ka pa bumabalik?" Malamig niyang tanong. "Hindi ba malinaw na hindi tayo magkaibang mundo?" Diretsyong tumingin si Arjo sa kanya. Halatang puno ng pagsisisi, ngunit matatag. "Jazzy, bumabalik ako kasi hindi ko kayang wala ka. Oo, nagkamali ako. Dapat sinabi ko agad ang totoo. Pero wala akong ibang dahilan kundi ang takot na kapag nalaman mo kung sino ako, tingnan mo ako katulad ng lahat ng tao, bilang isang bilyonaryo, hindi bilang isang tao lang. Ang gusto ko lang ay makilala mo ako bilang Arjo, hindi bilang Mendez." Hindi ka agad nakasagot si Jazzy. Umiling siya at tumingin sa malawak na palayan. "Pero narinig mo ba ang mga tao kagabi? Nararamdaman ko ang bigat ng mga tingin nila. Pakiramdam ko ginagamit mo lang ako o baka isang biro lang ito para sa isang tulad mo." Lumapit si Arjo, marahang hinawakan ang braso niya. "Hindi ako pumunta rito para sa laro. Nandito ako kasi ikaw ang nagpakita sa akin kung ano ang tunay na halaga ng buhay. Sa dami ng yaman at negosyo ko, wala ni isa ang nagbigay sa akin ng kapayapaan tulad ng ibinigay mo. Jazzy, hindi ko alam kung paano kita mapapaniwala, pero hindi akong susuko." Ramdam ni Jazzy ang bigat ng mga salita niya. Totoo ang damdamin ni Arjo, ngunit nanatili ang takot sa kanyang puso. "Hindi ko alam kung kaya kong maniwala agad. Hindi madali para sa isang tulad ko na pumasok sa mundo mo." Tahimik silang dalawa. Ang hangin sa palayan lang ang tanging tunog. Ngunit sa kabila ng katahimikan, may maliit na siwang ng pag-asa sa uso ni Jazzy. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ni Arjo. At kahit ayaw niyang umamin, alam niyang hindi basta mawawala ang damdaming unti-unting sumibol sa kanila.
Pag-uwi niya ng gabing iyon, kinausap siya ng kanyang ina. Anak, minsan hindi natin dapat sukatin ang tao sa yaman o estado. Kung nararamdaman mong totoo siya, hayaan mong patunayan niya iyon. Hindi lahat ng tao ay manlilin lang. Napaisip si Jazzy, marahil tama ang kanyang ina. Siguro kailangan niyang bigyan ng pagkakataon si Arjo na ipakita ang katotohanan sa likod ng mga salita niya. Ngunit sa ngayon, hindi pa niya kayang ibigay ang buong tiwala. Kinailangan niyang makita ang mga gawa, hindi lamang ang mga pangako. Sa kabilang dako, si Arjo ay nagbalik sa Maynila kinabukasan. Hindi niya kinalimutan ang mga sinabi ni Jazzy. Doon niya pinanghawakan ang isang pangako sa sarili. Nagagawin niya ang lahat hindi para ipakita ang kayamanan niya, kundi para ipakitang handa siyang tumulong at makihalubilo sa mundo ng dalagang mahal niya. Sa pagkakataong ito, hindi negosyo ang nakataya, kundi ang puso niya mismo. At doon nagsimula ang bagong yugto ng kanyang panunuyo. Isang laban na hindi pera ang puhunan, kundi oras, malasakit, at paninindigan. Lumipas ang ilang linggo mula nang bumalik si Arjo sa Maynila. Akala ng mga tao sa baryo ay tapos na ang lahat, na hindi na siya muling babalik at iiwan na lamang si Jazzy sa mga alaala ng kanilang pinagsamahan. Ngunit isang umaga, laking gulat ng buong baryo nang dumating si Arjo sakay ng isang simpleng jeep na puno ng mga gamit para sa sakahan. Kasama niya ang ilang tauhan. Hindi nakasuit, kundi nakatsinelas at nakahandang tumulong. Hindi niya dala ang karangyaan, bagkus ay mga bagay na tiyak na makakatulong sa mga magsasaka. Mga bagong binhi ng palay, gamit para sa irigasyon at mga abono. Nagtaka ang mga tao at nagtanong, bakit kaya bumabalik pa si Arjo? Hindi ba't bilyonaryo siya? Ngunit sa halip na ipaliwanag ang kanyang tunay na layunin, agad siyang nagtrabaho kasama ang mga magsasaka. Inulungan niya silang mag-igib ng tubig at magbuhat ng mga sako ng palay. Hindi naging madali para sa kanya. Sanay siya sa opisina at hindi sa putik ng palayan. Ngunit hindi siya nagreklamo. Kahit hirap at pinagpapawisan, tuloy pa rin siya. Nakita niya kung paanong ang isang taong sanay sa marangyang buhay ay pilit nakikisabay sa hirap lang baryo. Sa kanyang puso, nagsimulang mabuo ang pagdududa. Baka nga totoo ang sinasabi ni Arjo. Baka nga hindi lahat ng ipinakita nito ay isang pagpapanggap lamang. Ngunit pinili pa rin niyang magmatigas. Hindi siya agad lumapit. At sa halip ay pinagmasdan na lamang. Makalipas ang ilang araw, hindi tumigil si Arjo. Nag-organisa siya ng maliit na proyekto para sa baryo. Isang sistema ng patubig na magagamit ng lahat ng magsasaka. Nagdala siya ng mga materyales at nakipag-usap sa mga matatanda. Pinaliwanag kung paano ito makakatulong sa kanilang ani. Ang mga tao ay namangha, hindi lamang dahil may kaya siyang gawin ito, kundi dahil pinili niyang tumulong sa isang maliit na baryo na halos walang nakakakilala sa kanya bilang bilyonaryo. Isang gabi, habang nag-aayos si Jazzy ng kanilang hapag, kumatok si Arjo sa kanilang bahay. Pinatuloy siya ng ama at ina ng dalaga. Sa unay nag-atubili si Jazzy na lumabas, ngunit narinig niyang nakikipag-usap si Arjo sa kanyang mga magulang. Tay, Nay, sabi ni Arjo, hindi po ako nandito para lukuhin ang anak ninyo. Alam kong nasaktan siya sa pagkukulang ko. Pero gusto ko lang pong ipakita sa inyo na seryoso ako. Hindi lang sa kanya, kundi sa inyong lahat dito. Hindi ko maibabalik ang nakaraan, pero maipapakita ko po ang katotohanan sa mga gawa ko. Tahimik ang buong paligid. Naramdaman ni Jazzy ang bigat ng bawat salita ni Arjo. Lumabas siya mula sa silid at tumingin ng diretso sa kanya. Arjo, hindi madali ang lahat ng ito para sa akin. Hindi madaling paniwalaan na ang isang tulad mo ay mananatili dito. Pero kung totoo ang sinasabi mo, kailangan mong ipakita iyon hindi lang sa akin, kundi sa lahat ng mga taong nanonood. Tumango si Arjo, walang alinlangan.
Yun ang balak kong gawin, Jassy, at gagawin ko yun, hindi para lang makuha ang loob mo, kundi dahil ito ang tama. Natutunan ko mula sa iyo na ang halaga ng tao ay hindi nasusukat sa kayamanan, kundi sa malasakit at pakikibahagi. Dahil sa mga salitang iyon, unti-unting lumambot ang puso ni Jassy. Hindi pa niya kayang ibalik ang dating tiwala, ngunit nagsimula siyang makaramdam ng pag-asa. Sa mga sumunod na araw, sinamahan niya si Arjo sa mga proyekto nito. Magkasama silang naglakad sa palayan, nagbahagi ng binhi sa mga magsasaka, at nakipagkwentuhan sa mga bata. Dito naramdaman ni Jassy ang pagbabago. Sa bawat hakbang na ginagawa ni Arjo, mas lalo niyang nakikita na hindi ito basta isang bilyonaryong may kapritso, kundi isang taong handang makibahagi sa hirap at saya ng buhay sa baryo. Nakikita niya ang pagpapawis nito, ang pagod na hindi itinatanggi, at ang ngiti na laging handog kahit mahirap ang gawain. Ngunit hindi lahat ay naniniwala. May ilang tao sa baryo na nagsasabing baka pakitang tao lang ito ni Arjo, baka isang palabas lang para makuha ang loob ni Jassy. Dumating pa sa puntong may ilang kapitbahay na nagbiro. Baka bukas, pagsawa na siya, iiwan na lang tayo. Narinig iyon ni Jassy at nasaktan siya, pero higit na nasaktan si Arjo. Hindi siya nagalit, bagkus ay nagsumikap pa. Pinatunayan niya sa lahat na wala siyang planong umalis, at lalong wala siyang intensyon na gawing laro ang kanyang ginagawa. Sa huling araw ng proyekto ng patubig, nagtipon ang buong baryo upang subukan ang bagong sistema. Nang umagos ang tubig mula sa bagong patubig, lahat ay nagpalakpakan. Naroon si Arjo, nakatayo sa tabi ni Jassy, at sa mga ngiti ng mga magsasaka, nakita niya ang matamis na bunga ng kanyang pinaghirapan. Kinagabihan habang nakaupo sila ni Jassy sa ilalim ng bituin, nagsalita siya. Jassy, alam kong hindi pa sapat ang lahat ng ito, pero sana makita mo na hindi ako susuko. Hindi kita iiwan. Hindi ko ipagpapalit ang pagkakataon na maging kasama ka sa buhay ko. Tahimik na tumingin si Jassy sa kanya at sa wakas ay nagsabi, Arjo, hindi ko pa kayang ibalik ang lahat ng tiwala. Pero nakikita ko ang ginagawa mo at iyon ang nagbibigay sa akin ng pag-asa. Kung magpapatuloy ka sa ganitong paraan, baka dumating ang araw na kaya ko nang muling maniwala. At sa gabing iyon, nagsimula nang bumukas muli ang puso ni Jassy. Hindi pa tapos ang laban ni Arjo, ngunit nakagawa na siya ng malaking hakbang. Isang patunay na hindi pera, kundi malasakit, ang tunay na susi sa puso ng dalagang mahal niya. Lumipas ang mga araw matapos ang matagumpay na pagtatayo ng patubig sa baryo. Unti-unting natutunan ni Jassy na tanggapin ang mga presensya ni Arjo sa kanilang buhay. Hindi man agad nawala ang pagdududa, nagsimulang mabuo muli ang tiwala sa pamamagitan ng mga gawaing hindi niya inaasahan mula sa isang taong galing sa marangyang mundo. Halos araw-araw ay nakikita niya si Arjo, hindi bilang isang bisita lamang, kundi bilang isa ng bahagi ng kanilang komunidad. Sumasama ito sa pagtatanim, sa pangungumpay ng hayop, at kahit sa mga simpleng gawain tulad ng pag-aayos ng kubo o pag-igib ng tubig. Ngunit higit sa lahat, nagsimula na ring buksan ni Jassy ang kanyang puso sa damdaming pilit niyang itinatanggi. Isang gabi, habang nakaupo sila sa gilid ng palayan, pinanood nila ang paglubog ng araw. Pahimik lang silang dalawa, pinapakinggan ang kuliglig at ang malamig na hangin na dumadampi sa kanilang balat. Hindi na nakatiis si Arjo at muling nagsalita. Jassy, noong una kitang nakilala, akala ko simpleng pagkakataon lang iyon. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong napapatunayan na hindi aksidente ang lahat. Alam kong nasaktan kita noon, pero sana bigyan mo ako ng pagkakataon na ipakita kung gaano kita kamahal. Napayo ko si Jassy,
kinakalaban ng sarili, gusto niyang magpakatatag, ngunit ang damdamin niya'y hindi niya na kayang itago. Arjo, mahina niyang sagot, "Hindi ko inaasahang daraping sa buhay ko ang isang tulad mo. Hindi ko rin inakala na kaya mong gawin ang lahat ng ito. Pero natatakot pa rin ako. Natatakot ako na baka isang araw magising ka at ma-realize mong hindi ako ang para sa'yo. Na baka isipin mong hindi ako karapat-dapat sa isang tulad mo." Hinawakan ni Arjo ang kamay niya at tumingin ng diretsyo sa mga mata niya. "Jazzy, hindi ko kailanmang iisipin na hindi ka karapat-dapat. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng buhay at wala nang iba pang mas hihigit pa roon. Hindi kita iiwan kahit anong mangyari." Nang mga oras na yon, hindi na nakapagpigil si Jazzy. Bumigay ang kanyang puso at pinayagan niyang dumaloy ang mga luha. Sa kauna-unahang pagkakataon, tinanggap niya ang damdamin ni Arjo. "Mahal din kita, Arjo. Matagal ko nang nararamdaman ito, pero pinipilit kong pigilan. Ngayon, hindi ko na kayang itanggi." Naging magaan ang pakiramdam ni Arjo at sa wakas ay narinig niya ang mga salitang pinakahihintay niya. Sa ilalim ng liwanag ng buwan at sa tahimik na baryo, nagsimula ang kanilang relasyon bilang magkasintahan. Hindi ito engrandeng tagpo, walang mamahaling singsing o bulaklak, kundi simpleng pag-amin ng dalawang pusong itinadhana. Kinabukasan, mabilis kumalat sa baryo ang balitang opisyal ng magkasintahan sina Jazzy at Arjo. Ang ilan ay natuwa at nagsabing tama lang dahil kitang-kita naman ang pagmamahalan nila. Ngunit may iilan ding nagtaas ng kilay, nagtatanong kung hanggang kailan tatagal ang ganitong relasyon. Para sa kanila, hindi madaling pagsamahin ang dalawang mundong magkaiba. Sa kabila ng mga bulong at pagdududa, hindi natinag sina Jazzy at Arjo. Mas lalo pa nilang pinagtibay ang kanilang ugnayan. Madalas silang makitang magkasama, naglalakad sa palengke, nakikipagkwentuhan sa mga kapitbahay, at minsan ay nagtutulong-tulong sa pag-ani. Para kay Jazzy, natutunan niyang hindi lahat ng tao ay huhusgahan siya dahil sa kanilang relasyon. Para kay Arjo, napatunayan niyang hindi hadlang ang yaman o estado sa tunay na pagmamahalan. Isang araw, dinala ni Arjo si Jazzy sa isang bahagi ng baryo kung saan may bakanting lupa. "Balak kong magpatayo rito ng maliit na paaralan," sabi niya, "para sa mga bata sa baryo na hirap pumasok sa bayan. Gusto kong magbigay ng pagkakataon para sa kanila, katulad ng pagkakataong ibinigay mo sa akin noong una tayong nagkita." Napaluha si Jazzy sa narinig. Hindi niya inakala na aabot sa ganitong punto ang kanilang kwento. Nakita niya na hindi lang siya ang minamahal ni Arjo, kundi pati na rin ang komunidad na naging parte ng kanilang kwento. "Arjo, hindi ko alam kung paano ako magpapasalamat. Sapat na para sa akin na nandito ka, pero ginagawa mo pa ang lahat ng ito para sa amin." Ngumiti si Arjo at tumugon, "Hindi mo kailangang magpasalamat, Jazzy. Ang mahalaga sa akin ay makita kang masaya at makita ang baryo na naging tahanan ko na rin." Sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalim ang pagmamahalan ni Jazzy at Arjo. Ang mga dating pagdududa ay unti-unting napalitan ng tiwala at pangarap para sa hinaharap. Sa gitna ng mga simpleng araw sa baryo, natutunan nilang ang tunay na pagmamahalan ay hindi nasusukat sa kayamanan o ganda ng buhay, kundi sa kakayahang magsakripisyo at pahalagahan ang isa't isa. At sa paglalim ng kanilang ugnayan, unti-unting nabuo sa isip ni Arjo ang isang pangarap, ang dalhin si Jazzy hindi lang sa kanyang puso, kundi pati na rin sa harap ng lahat, bilang babaeng kanyang mamahalin habang buhay. Ngunit sa likod ng kasiyahang iyon, hindi nila alam na may mga matang nanonood, may mga taong hindi natutuwa sa kanilang kaligayahan. At ang pagsubok na iyon ang susunod na magpapatibay o susubok sa pagmamahalan nila. Hindi naging madali ang mga sumunod na linggo para kina Jazzy at Arjo.
Bagamat unti-unti nang natatanggap ng baryo ang kanilang pagmamahalan, hindi pa rin nawawala ang mga bulong at tsismis. May ilan pa ring nagdududa na baka hindi magtagal ang kanilang relasyon, na baka sa bandang huli ay bumalik si Arjo sa marangyang buhay sa siyudad at iwanan si Jassy. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, mas pinili nilang magpakatatag. Ang kanilang mga araw ay puno ng simpleng mga gawain, paglalakad sa palayan, pagtulong sa mga bata sa baryo, at ang madalas na pag-uusap sa ilalim ng bituin kung saan pinapangarap nila ang hinaharap. Isang gabi ng piyesta, naging mas malinaw ang kanilang ugnayan. Habang nagkakasayahan ang buong baryo, inimbitahan ni Arjo si Jassy na sumayaw sa gitna ng liwanag ng mga banderitas at musika. Kahit nahihiya si Jassy, pumayag siya at doon sa harap ng lahat, ipinakita nilang hindi sila natitinag sa anumang puna. Para sa mga nakakita, iyon ay simbolo ng kanilang pagtanggap at pagpapatibay ng pagmamahalan. Ngunit sa kabilang dako, may isang taong hindi natuwa sa lahat ng ito, si Marco, pinsan ni Arjo na matagal nang naiinggit sa kanya. Alam ni Marco na si Arjo ang paboritong tagapagmana ng kanilang pamilya. Siya ay laging ikinukumpara at laging nauumusan, kaya nang marinig niya ang balitang nakatagpo si Arjo ng pag-ibig sa isang simpleng anak ng magsasaka, nakaramdam siya ng galit at pangungutya. Hindi siya bagay sa pamilya namin, bulong niya sa sarili habang kausap ang ilan sa kanilang mga kasamahan sa negosyo. Kung hindi siya marunong pumili ng tama, ako ang dapat humalili. Nagsimula si Marco na maghasik ng maling impormasyon. Kumalat sa ilang lugar na ginagamit lamang ni Jassy si Arjo na kunwari inosente ngunit may balak daw sa yaman nito. Nang makarating ang mga sabi-sabi kay Jassy, napaiyak siya sa sakit. Hindi siya sanay na husgahan ng ganon, lalo na't alam niyang ang tanging meron lang siya ay ang kanyang puso. Umiyak siya sa kanyang ina, sinabing baka mali ang desisyon niyang pumasok sa isang relasyon na puno ng intriga. Ngunit nang malaman ni Arjo ang lahat ng kumakalat na salita, agad siyang pumunta kay Jassy. Wala kang dapat ikahiya o ikatakot, mariin niyang wika habang binapahiran ang luha ng dalaga. Alam ko ang totoo, kilala kita. Huwag mong hayaang sirain ng iba ang meron tayo. Sa lahat ng tao, ikaw ang pinili ko, Jassy, at wala nang makakabago niyan. Sa kabila ng mga pangyayaring iyon, mas pinili nilang maging matatag. Ngunit alam ni Arjo na hindi po pwedeng manatili ang mga bagay na ito ng matagal. Kailangan niyang ipakita hindi lang kay Jassy, kundi sa buong baryo na seryoso siya at handang panindigan ang lahat. Kaya isang gabi, dinala niya si Jassy sa harap ng kanyang pamilya at mga tauhan. Sa simpleng pagtitipon, tumayo siya at nagsalita. Ngayong gabi, gusto kong ipaalam sa inyong lahat na hindi lang isang simpleng babae ang kasama ko. Si Jassy ang babaeng mahal ko. At kahit nagaling siya sa ibang mundo kumpara sa akin, siya ang pinipili kong makasama habang buhay. Hindi ko siya iiwan at kahit anong sabihin ng iba, wala nang makakabago sa desisyon kong ito. Napatitig si Jassy kay Arjo, halatang nagulat at natakot din sa dami ng mga nakikinig. Ngunit nang marinig niya ang lakas ng loob ng binata, naramdaman niya ang kapanatagan. Hindi ito laro o pansamantalang kapritso. Ito ay tunay na pagmamahalan na handang panindigan sa harap ng lahat. Ang mga tao sa baryo ay napamangha at karamihan ay natuwa. Para sa kanila, bihira ang isang taong tulad ni Arjo na handang magsakripisyo at ipaglaban ang isang simpleng babae. Ngunit sa kabilang dako, lalo lamang nagngingit si Marco. Para sa kanya, isang kahihiyan na ang pamilya nilang may mataas sa pangalan ay magkakaroon ng kaugnayan sa isang anak ng magsasaka. Pag-uwi nila ng gabing iyon, mahigpit ang hawak ni Arjo sa kamay ni Jassy. Ito ang simula ng bagong yugto natin. Aniya, hindi lang basta pagmamahalan,
kundi isang pangako na hindi matitinag. Mumiti si Jazzy kahit may bakas pa ng luha. Hindi ko alam kung anong hinaharap ang naghihintay sa atin, Arjo. Pero sa sinabi mo kanina, naniniwala na akong kaya nating harapin kahit anong dumating. At doon, sa simpleng baryo kung saan nagsimula ang lahat, mas lalong pinagtibay ang kanilang ugnayan. Hindi nila alam na habang mas lumalalim ang kanilang pagmamahalan, mas lalakas din ang pagsubok na darating mula sa mga taong hindi matanggap ang kanilang kaligayahan. Ngunit sa gabing iyon, pinili nilang magtiwala sa isa't isa at sa pag-ibig na dinala sa kanila ng isang aksidenteng nagbago ng kanilang kapalaran. Mabilis na kumalat sa buong baryo ang nangyari sa pagtitipon, kung saan inamin ni Arjo sa harap ng lahat ang kanyang pagmamahal kay Jazzy. Para sa karamihan, iyon ay isang patunay na hindi basta laro ang kanyang nararamdaman. Marami ang humanga sa tapang ni Arjo, ngunit hindi rin nawala ang ilang nagtaas ng kilay. May mga nagsasabing baka pansamantala lang ang lahat at baka bukas ay magbago ang isip ng binata. Sa kabila nito, si Jazzy ay nagsimulang makaramdam ng mas malaking tiwala. Hindi pa rin nawala ang kaba, ngunit nakita niya kung gaano kahanda si Arjo na ipaglaban siya sa kahit sinong hahadlang. Isang linggo matapos ang pagtitipon, muling bumalik si Arjo sa Maynila para asikasuhin ang ilang negosyo. Naiwan si Jazzy sa baryo, patuloy sa pagtulong sa kanyang pamilya at sa mga gawaing bukid. Ngunit kahit wala ang binata, hindi niya maiwasang maalala ang mga nangyari. Sa bawat gabi, iniisip niya ang mga salitang biniiwan ni Arjo at ang pangakong hindi siya iiwan. Samantala, sa Maynila, dumalo si Arjo sa isang pagpupulong ng kanilang pamilya at board of directors. Naroon si Marco, ang kanyang pinsan, na hindi pa rin matanggap ang relasyon niya kay Jazzy. Habang nakaupo sila sa mahabang mesa, binitiwan ni Marco ang mga salitang puno ng pangungutya. Arjo, balita ko'y natagpuan mo na raw ang babaeng nais mong makasama habang buhay. Isang anak daw ng magsasaka? Hindi mo ba naisip kung anong kahihiyan ang idudulot niyan sa pangalan ng pamilya natin? Nanahimik ang karamihan, ngunit hindi nagpatalo si Arjo. Marco, wala akong nakikitang kahihiyan sa pagmamahal ko. Si Jazzy ang babaeng minahal ko at wala kang karapatan para diktahan ako. Ang pangalan ng pamilya natin ay hindi nasusukat sa kung sino ang mamahalin ko, kundi sa kung paano ko ipapakita ang respeto at malasakit sa iba. Nakita ng lahat ang determinasyon sa mga mata ni Arjo, at kahit na may ilang pang nagduda, marami rin ang nakaramdam ng respeto sa kanyang paninindigan. Ngunit lalo lamang nagnitnit si Marco. Sa kanyang isipan, ito na ang tamang panahon para gumawa ng hakbang upang tuluyang masira ang relasyon ng pinsan niya. Samantala, sa baryo, abala si Jazzy sa pagtulong sa mga kapitbahay nang dumating ang isang babae mula sa syudad. Nakasuot ito ng mamahaling damit at halatang hindi taga roon. Lumapit siya kay Jazzy at nagpakilala bilang isang kaibigan ni Arjo mula sa Maynila. "Ikaw ba si Jazzy?" tanong ng babae na may halong yabang ang tono. "Ako ang matagal nang pasama ni Arjo sa mga business meetings. Hindi ka ba nagtataka kung bakit kanya bigla na lang minahal? Baka kasi gusto lang niyang maglaro at subukan ang simpleng buhay dito sa baryo." Natigilan si Jazzy sa narinig. Nasaktan siya sa mga salita ng babae, ngunit pinilit niyang maging matatag. "Kung anuman ang iniisip mo, hindi ko kailangang ipagtanggol ang sarili ko. Kilala ko si Arjo at alam kong totoo siya sa akin," sagot niya. Ngunit sa loob ng kanyang puso, muling bumalik ang kaba at takot. Nang gabi ring iyon, kinausap niya ang kanyang ina. "Inay, tama ba ang ginagawa ko? Paano kung totoo ang mga sinasabi nila? Paano isang araw mapagtanto ni Arjo na hindi talaga ako karapat-dapat sa kanya?" Hinawakan siya ng ina sa balikat at tumingin ng diretso sa kanya. "Anak, ang pagmamahal ay hindi sinusukat sa yaman o estado. Kung totoo si Arjo sa'yo,
Makikita mo iyon sa mga gawa niya, hindi sa sabi-sabi ng iba. Huwag kang magpapadala sa mga taong ang nais lang ay sirain ang kaligayahan mo. Nakahinga ng maluwag si Jazzy sa mga salitang iyon. Ngunit alam niyang hindi mawawala ang mga pagsubok. Habang lumalalim ang kanilang relasyon, mas lalong magiging matindi ang mga hadlang na haharapin nila. Pagbalik ni Arjo mula Maynila, agad niyang napansin ang pagiging tahimik ni Jazzy. Hindi na ito ganon kakumpiyansa tulad ng dati. Isang gabi, dinala niya ito sa paborito nilang lugar sa ilalim ng punong mangga. Doon, marahan niyang tinanong, "Jazzy, may problema ba? Napansin kong may bumabagabag sa'yo." Nag-atubili si Jazzy ngunit kalaunan ay nagsalita rin. "May mga taong pumupunta dito, nagsasabi ng kung anu-anong bagay tungkol sa'yo. May mga salita silang binitiwan na nakakasakit. Arjo, natatakot ako. Natatakot akong baka may katotohanan ng mga iyon." Hinawakan ni Arjo ang kanyang mga kamay at tumingin ng diretso sa kanyang mga mata. "Jazzy, makinig ka. Wala akong ibang mahal kundi ikaw. Wala akong dahilan para magsinungaling o mangloko. Ang mga taong iyon ay may sariling interes, pero ako, ang tanging interes ko ay ang makasama ka. Huwag mong hayaang sirain nila ang tiwala mo sa akin." Sa gabing iyon, muli niyang pinanatag ang loob ni Jazzy. Hindi pa rin tuluyang nawala ang mga pangamba. Ngunit unti-unti niyang naunawaan na hindi lahat ng bagay ay dapat paniwalaan, lalo na kung galing sa mga taong walang magandang intensyon. Habang mas tumitibay ang paninindigan ni Arjo at mas nakikita ng baryo ang kanyang mga ginagawa, mas lalo namang lumalalim ang pagmamahalan nila ni Jazzy. Ngunit kasabay nito, mas lalong lumalaki ang galit ni Marco. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng mas mabigat na hakbang upang tuluyang masira ang ugnayan ng dalawa. At sa kanyang puso, nagsimula siyang magplano ng isang bagay na magbibigay ng malaking gulo sa parehong buhay ni Arjo at Jazzy. Pagkalipas ng ilang linggo, dumating ang panahon na kinailangang muling bumalik ni Arjo sa Maynila upang asikasuhin ang isang mahalagang pagpupulong sa kanyang kumpanya. Kahit mabigat sa loob ni Jazzy ang magpaalam, pinilit niyang umiti at suportahan ang binata. "Mag-ingat ka, Arjo. Huwag mong kalimutan ang sarili mong kalusugan at tandaan mo, nandito lang ako," sabi niya habang mahigpit na inarawakan ang kamay ng minamahal. Ngunit hindi lang negosyo ang aasikasuhin ni Arjo sa syudad. Naroon din si Marco, ang pinsan niyang patuloy na gumagawa ng paraan upang sirain ang kanyang pangalan at relasyon kay Jazzy. Sa loob ng silid-pulong, sa harap ng mga board members, binanggit ni Marco ang mga tsismis tungkol sa anak ng magsasaka na di umano'y ginagamit lang si Arjo. Paano tayo paniniwalaan ng mga investors kung ang leader natin ay naliligaw ng landas dahil sa isang babae? Mariing wika ni Marco. Tumayo si Arjo at mariing sumagot. "Hindi usaping negosyo ang personal kong buhay, Marco. Kung may respeto pa sa posisyon ko, dapat alam mong kaya kong ihiwalay ang dalawa. At kung iniisip mo na ginagamit ako ni Jazzy, mali ka. Siya ang nagpakita sa akin kung ano ang tunay na halaga ng buhay. At hindi ko ipagpapalit ang isang bagay na totoo para lang sa mga ilusyon ng kayamanan." Tahimik ang lahat matapos magsalita ni Arjo. Ramdam nila ang bigat ng kanyang paninindigan, ngunit para kay Marco, lalo lang itong nagdagdag ng galit at inggit sa kanyang puso. Samantala sa baryo, nagpatuloy si Jazzy sa kanyang simpleng buhay. Kahit wala si Arjo, hindi niya naramdaman ang pagkakahiwalay dahil ramdam niyang nasa puso niya ang binata. Ngunit dumating ang isang araw na may mga taong muli na namang nagtangkang sirain siya. Isang lalaki mula sa bayan ang dumating at nagpakilalang tauhan ni Marco. Sinabi nitong balita raw na hindi na babalik si Arjo at iiwan na lang siya. Hindi man niya pinakita ang kanyang panghihina na paiyak siya ng mapag-isa. Kinagabihan, kinausap siya ng kanyang ama. "Anak, hindi natin hawak ang bukas. Pero kung ang lalaki ay tunay na may malasakit, babalik at babalik yan.
Huwag mong hayaan na ang sabi-sabi ng iba ang bumuo ng desisyon mo. Kilala mo si Arjo at kilala mo ang sarili mo. Kumapit ka roon. Naging malaking ginhawa iyon kay Jazzy. Pagkaraan ng ilang araw, bumalik nga si Arjo sa baryo. Pagkababa pa lang niya sa jeep ay sinalubong siya ng mga tao. May ilan na natuwa, may ilan na nagbantay pa rin ng pagdududa. Ngunit ang pinakamahalaga, nandoon si Jazzy na tahimik na nakatingin sa kanya. Lumapit si Arjo at mahigpit siyang niyakap. Jazzy, pasensya na kung napahaba ang pag-alis ko, pero hindi ko hahayaang isipin mong iiwan kita. Puso ko ay para sa'yo at wala ng iba. Habang yakap siya ni Arjo, naramdaman ni Jazzy ang katotohanan sa mga salita nito. Napawi ang takot at alinlangan sa kanyang puso. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapagpahinga, dumating ang balitang may paparating na bisita mula sa Maynila. Ang mismong pamilya ni Arjo kasama si Marco. Ayon sa sabi-sabi, nais nilang makilala si Jazzy at tingnan kung karapat-dapat ba siya. Kinabukasan, dumating ang isang convoy ng mamahaling sasakyan sa baryo. Bumaba mula rito ang mga magulang ni Arjo, maayos at elegante ang pananamit. Kasama nila si Marco na may ngisi sa labi, halatang may dalang masamang balak. Nagtipon ang mga tao sa baryo, lahat ay nagtataka kung anong mangyayari. Lumapit si Arjo kay Jazzy at hinawakan ang kamay nito. Huwag kang matakot. Kahit anong sabihin nila, hindi magbabago ang pagmamahal ko. Sa harap ng lahat, ipinakilala ni Arjo si Jazzy sa kanyang mga magulang. Sa unay malamig ang pagtanggap, ramdam ang pagkakaiba ng kanilang mga mundo. Ngunit habang nag-uusap, nakita ng ina ni Arjo ang kabutihan at kababaang loob ni Jazzy. Hindi siya gaya ng mga babaeng madalas nilang nakikita sa syudad. May mga mata siyang puno ng sinseridad at isang pusong handang magmahal nang walang hinihinging kapalit. Ngunit si Marco hindi pa rin mapavali. Sinubukan niyang sirain si Jazzy sa pamamagitan ng mga kasinungalingan. Tita, tito, baka hindi niyo alam pero ginagamit lang kayo ng babaeng ito. Nakita ko siya minsan na may kausap na ibang lalaki habang wala si Arjo. Lumingon ang lahat kay Jazzy. Nagulat at nagtanong kung totoo ang paratang. Napaiyak si Jazzy sa sobrang sama ng loob. Ngunit bago pa siya makapagsalita, tumayo si Arjo at mariing nagsabi, "Walang katotohanan ang lahat ng sinasabi mo, Marco. Alam kong desperado kang sirain ako, pero hindi mo kailanman magagapi ang totoo. Ang pagmamahal namin ni Jazzy ay mas malakas kaysa lahat ng kasinungalingan mo." Lumapit siya kay Jazzy at iniharap sa lahat. "Kung may gusto kayong marinig, ito lang ang nasasabi ko. Mahal ko si Jazzy at kung hindi niyo man matanggap iyon, wala akong pakialam. Siya ang pipiliin ko kahit anong mangyari." Tahimik ang lahat. Ang mga tao sa baryo ay natuwa at humanga kay Arjo. Ang kanyang mga magulang, bagamat nagulat, ay nakita ang determinasyon ng anak at unti-unting naintindihan ang kanyang desisyon. Si Marco naman ay namula sa galit. Hindi inaasahan na sa halip na magtagumpay, siya pa ang mapahiya sa harap ng lahat. At sa gabing iyon, mas lalo pang tumibay ang pagmamahalan nina Jazzy at Arjo. Hindi man nawala ang mga pagsubok. Napatunayan nilang kapag ang puso ay matapat at handang ipaglaban ang tama, walang kasinungalingan o paninira ang kayang makapaghiwalay. Ngunit alam nilang hindi pa rito nagtatapos ang lahat. Dahil sa likod ng pagkabigo ni Marco, may mas matindi pa itong planong binabalak. Pagkatapos ng pagkakahiya ni Marco sa harap ng baryo at ng mismong pamilya ni Arjo, hindi pa rin siya tumigil. Sa kanyang puso, lalo siyang napuno ng galit at inggit. Hindi niya matanggap na ang pinsan niyang si Arjo, na noon pa man ay laging pinapaboran ng kanilang pamilya, ay nagkaroon pa ng tagumpay sa pag-ibig. Para kay Marco, malaking kahihiyan na ang isang anak ng magsasaka ang mas pinili ng kanyang pinsan kaysa sa mga babaeng mula sa mayayamang pamilya. Kaya sa kanyang isipan,
Nagsimulang mabuo ang isang mas masahol na plano. Isang bagay na magpapabagsak hindi lamang kay Arjo, kundi pati kay Jassy. Habang abala si Arjo sa pagbalik sa baryo para ipagpatuloy ang kanyang mga proyekto, nagsimula si Marco na gamitin ang kanyang impluensya sa Maynila. Kinausap niya ang ilang kasosyo sa negosyo at ipinakalat na nagiging pabaya si Arjo sa kumpanya dahil sa pagkakatuon nito sa isang babae. Inapalabas niya na bumababa ang kalidad ng kanilang pamumuno at maaaring maging dahilan ng pagkasira ng negosyo. Kahit walang matibay na ebidensya, nagsimula itong umalingaw-ngaw sa mga board meetings at maging sa pahayagan. Samantala sa baryo, hindi alintana ni na Arjo at Jassy ang mga nangyayaring iyon. Mas pinili nilang pagtuunan ng pansin ang proyekto para sa mga magsasaka. Tinulungan ni Arjo ang komunidad na ayusin ang sistema ng irigasyon at nagbigay din siya ng puhunan para makapagsimula ng kooperatiba ang mga tao. Nakita ni Jassy kung gaano kaseryoso si Arjo sa kanyang pangako at doon lalo siyang nahulog sa binata. Sa mga mata ng mga taga-baryo, si Arjo ay hindi na lamang isang dayuhan, kundi isa ng kabahagi ng kanilang buhay. Ngunit isang gabi, dumating ang balitang nagdulot ng pangamba. May dumating na isang kasamahan ni Arjo mula sa Maynila at nagdala ng kopya ng pahayagan. Nakalagay sa unang pahina ang pangalan ni Arjo na sinasabing pabaya at pinipiling ituon ang oras sa isang probinsyanang babae imbes na sa kanyang kumpanya. Laking gulat ni Jassy nang makita ito. Kinabahan siya at muling bumalik ang takot na baka totoo ang sinasabi ng iba, na baka dumating ang araw na mapilitan si Arjo na piliin ang negosyo kaysa sa kanya. Ngunit agad siyang pinakalma ni Arjo. Jassy, hindi ako natitinag sa mga ito. Kilala ko kung sino ang nasa likod ng lahat at alam kong si Marco riyon. Pero tandaan mo, hindi ko hahayaang sirain niya ang tiwala natin sa isa't isa. Ang mahalaga, magkasama tayo. Tumango si Jassy. Ngunit hindi nawala ang pangamba sa kanyang puso. Habang lumalalim ang gabi, nagdesisyon si Arjo na kausapin muli ang baryo. Tinipon niya ang mga magsasaka at nagpahayag. Alam kong may mga naririnig kayong kwento tungkol sa akin at kay Jassy. Pero narito ako, harap-harapan, para ipakita na hindi ko kayo iiwan. Hindi ko iiwan si Jassy at hindi ko tatalikuran ang pangakong tumulong dito sa baryo. Ang yaman at negosyo ay maaaring mawala, pero ang tiwala at pagmamahal ay hindi ko ipagpapalit kailanman. Nagpalakpakan ang mga tao at doon muling nakaramdam ng lakas ng loob si Jassy. Napagtanto niyang mas matimbang kay Arjo ang kanilang pagmamahalan kaysa sa ano paman. Ngunit habang mas lumalakas ang kanilang ugnayan, mas lalong nagiging desperado si Marco. Sa likod ng lahat, lihim siyang nagplano ng isang mas masakit na hakbang, ang dalhin ang pamilya ni Arjo sa baryo at ipakita sa kanila ang mga kakulangan ni Jassy. Umaasang doon tuluyang babagsak ang relasyon ng dalawa. Isang linggo matapos nito, bumalik ang pamilya ni Arjo sa baryo. Ngunit ngayon, hindi lang basta pagbisita. Dala nila ang mga tanong at pagdududa. Dala nila ang mata ng mayamang lipunan na hindi basta tatanggap ng isang simpleng magsasaka bilang kabahagi ng kanilang pamilya. Lalo na ang ama ni Arjo, na kilala sa pagiging istrikto at mapili. Habang nakaupo sila sa maliit na kubo ni na Jassy, nagsimula ang masinsinang pag-uusap. Arjo, wika ng kanyang ama, hindi kami galit sa desisyon mo, pero kailangan mong isipin ang kinabukasan. May pangalan kang pinapangalagaan, may kumpanya kang pinamumunuan. Paano kung isang araw, hindi na kayanin ng isang tulad niya ang mundong ginagalawan mo? Napatingin si Arjo kay Jassy, nakitang nakayuko at hindi makatingin sa mga mata ng kanyang ama. Ramdam niya ang takot at bigat sa dibdib nito. Tumayo siya at mariing sumagot, "Tay, naiintindihan ko ang sinasabi ninyo, pero mali ang iniisip ninyo na hindi niya kakayanin. Si Jassy ang pinakamalakas na taong nakilala ko.
Hindi siya kagaya ng mga babaeng nakasanayan natin sa siyudad, pero siya ang nagpakita sa akin ng katatagan at malasakit. At kung pipiliin kong makasama siya, iyon ay dahil alam kong siya ang makakapuno sa buhay ko. Tahimik ang lahat. Ang ina ni Arjo ay halatang natunaw sa mga salitang iyon. Ngunit ang kanyang ama ay nanatiling malamig ang ekspresyon. Samantala, si Marco ay nakaupo sa sulok, nakangisi at umaasang may masamang kahihinatnan ang lahat. Ngunit hindi niya inasahan na sa halip na mahapi, mas lalo pang pinagtibay ng mga salita ni Arjo ang tiwala ng pamilya at baryo kay Jazzy. Kinagabihan, habang naglalakad sina Arjo at Jazzy sa gilid ng palayan, hinawakan niya ang kamay ng dalaga at marahang nagsabi, "Jazzy, alam kong mahirap lahat ng ito, pero ipinapangako ko, hindi kita bibitawan. Sa bawat hamon na darating, sabay nating haharapin." Napaluha si Jazzy at yumakap kay Arjo. "Hindi ko alam kung anong naghihintay sa atin, pero naniniwala ako sa iyo at handa akong sumama saan ka man dalhin ng kapalaran." Sa gabing iyon, mas lalong tumibay ang kanilang pagmamahalan. Ngunit alam nilang hindi pa rito nagtatapos ang laban. Dahil sa likod ng mga bituin na pinagmamasdan nila, si Marco ay patuloy na nag-iisip ng mas malalim na paraan upang ipahamak sila. At ang susunod niyang galaw ay magdudulot ng mas malaking pagsubok na magpapatunay kung hanggang saan kayang ipaglaban nina Arjo at Jazzy ang kanilang pagmamahalan. Makalipas ang ilang linggo mula sa huling pagbisita ng pamilya ni Arjo sa baryo, naging mas tahimik ang paligid. Naging abala muli si Jazzy sa pagtulong sa kanyang pamilya at sa mga gawain sa kooperatiba na sinimulan ni Arjo para sa mga magsasaka. Sa bawat araw na lumilipas, mas nakikita niya kung gaano kaseryoso ang binata, hindi lamang sa kanyang pagmamahal kundi sa pagtulong sa komunidad. Unti-unti na ring natutunan ng baryo na tanggapin si Arjo hindi bilang isang bilyonaryo, kundi bilang isang tao na handang makihalubilo at magsakripisyo para sa lahat. Isang gabi, matapos ang isang mahabang araw sa patubig, dinala ni Arjo si Jazzy sa gilid ng ilog kung saan madalas silang magpahinga. Ang langit ay puno ng bituin at ang hangin ay malamig. Tahimik muna silang dalawa hanggang sa biglang nagsalita si Arjo. "Jazzy, sa lahat ng pinagdadaanan natin, alam kong hindi naging madali, pero pinapangako ko sa iyo, hindi ako susuko. At oras na para ipakita sa lahat na ang nararamdaman ko para sa iyo ay hindi basta salita lamang." Nagtataka si Jazzy sa ibig niyang sabihin, ngunit bago pa siya makapagtanong, inilabas ni Arjo ang isang maliit na kahon. Hindi ito kasing bongga ng inaasahan para sa isang bilyonaryo. Simpleng kahon lamang na gawa sa kahoy. Pinuksan niya iyon at lumantad ang isang singsing. Hindi mamahalin, ngunit may simpleng bato na kumikislap sa liwanag ng buwan. "Jazzy," marahang wika ni Arjo, "wala na akong ibang nais kundi makasama ka habang buhay. Hindi ko kailangan ng engrandeng seremonya o marangyang palabas. Ang gusto ko lang ay ang puso mo. Pakakasalan mo ba ako?" Napatulala si Jazzy, hindi makapaniwala sa naririnig. Tumulo ang kanyang mga luha, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sobrang kaligayahan. "Arjo, oo, papakasalan kita," sagot niya habang nanginginig ang boses. Mahigpit silang nagyakapan at sa gabing iyon, tila ba tumigil ang oras para sa kanila. Ang mga bituin ay nagningning ng mas maliwanag, parang sumasaksi sa kanilang pangako. Nang sumunod na araw, agad na kumalat sa baryo ang balita. Masaya ang karamihan at tinanggap nila ang desisyon ng dalawa. Ngunit sa Maynila, nang makarating ang balitang ito kay Marco, lalo siyang nagngingkint. Para sa kanya, isang malaking kahihiyan na tuluyang magiging bahagi ng pamilya nila ang isang simpleng magsasaka. "Hindi ako papayag," bulong niya sa sarili
habang nakatingin sa mga papeles ng kumpanya. Kung hindi ko mapapabagsak si Arjo sa negosyo, sisirain ko siya sa puso niya. Habang abala sina Arjo at Jassy sa paghahanda para sa kasal, sinimulan ni Marco ang kanyang plano. Nagpadala siya ng mga tao sa baryo upang mangalap ng tsismis at gumawa ng mga kasinungalingan tungkol kay Jassy. May mga kumalat na balitang may iba raw itong minamahal noon at ginagamit lamang si Arjo para makaalis sa kahirapan. Kahit walang katotohanan, mabilis itong nakarating sa ilang tao at nagdulot ng pagdududa. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga gamit sa palengke, nilapitan si Jassy ng isang matandang kapitbahay. "Anak, hindi ko alam kung totoo, pero may mga nagsasabi na ginagamit mo lang daw si Arjo. Hindi ko alam kung bakit sinasabi nila yon, pero gusto kong malaman mo na kung mahal mo talaga siya, dapat patunayan mo sa lahat." Napaiyak si Jassy sa narinig. Hindi dahil naniniwala siya, kundi dahil nasasaktan siya sa patuloy na paninira. Nang malaman ni Arjo ang nangyayari, agad niyang kinausap si Jassy. "Huwag kang maniniwala sa mga iyan. Alam ko ang totoo at kilala kita. Ang mahalaga ay tayo, hindi ang sabi-sabi ng iba." Ngunit kahit anong paliwanag niya, ramdam niyang sugatan pa rin ang loob ni Jassy. Alam niyang kailangan niyang gumawa ng higit pa upang ipakita hindi lamang kay Jassy kundi sa buong baryo na ang kanilang pagmamahalan ay higit sa anumang kasinungalingan. Kaya't nagpasya si Arjo na ausapin ang lahat ng taga-baryo. Sa harap ng kapilya, tinipon niya ang mga tao at humarap sa kanila. "Mga kaibigan," panimula niya, "alam kong may mga kumaalat na salita laban sa amin ni Jassy. Ngunit narito ako ngayon para ipakita sa inyo ang katotohanan. Si Jassy ay hindi kailanman nangarap ng yaman. Ang tanging meron siya ay isang pusong puno ng malasakit at iyon ang siyang minahal ko. Kung may maninira man, hayaan ninyo silang magsalita. Pero ang alam ko sa puso ko, siya ang babaeng gusto kong makasama habang buhay." Nang mga sandaling iyon, lumapit si Jassy at humarap din sa mga tao. "Hindi ko po pinangarap na magmahal ng isang bilyonaryo. Ang minahal ko ay si Arjo, hindi ang kanyang pera o pangalan. Kung pipiliin niya akong makasama, iyon ay dahil mahal niya ako, hindi dahil sa kung ano ang meron ako. Sana po ay maintindihan ninyo." Tahimik ang lahat at unti-unting nagpalakpakan ang mga tao. Nakita nila ang katapatan sa mga salita ng dalawa. Sa gabing iyon, mas lalo pang tumibay ang suporta ng baryo sa kanila. Ngunit sa likod ng tagumpay na iyon, nagiging mas desperado si Marco. Nakita niyang hindi na sapat ang tsismis at kasinungalingan. Kaya't nag-isip siya ng mas matinding paraan. Isang hakbang na tiyak na magbibigay ng malaking dagok sa kasal nina Arjo at Jassy. At habang nagaganap ang mga paghahanda para sa kasal, tahimik na kumikilos si Marco, naglalatag ng plano na magdadala ng pinakamalaking pagsubok sa pagmamahalan ng dalawang pusong itinadhana. Habang papalapit ang araw ng kasal nina Arjo at Jassy, ramdam na ramdam ng buong baryo ang kasiyahan. Hindi ito engrandeng handaan tulad ng sa siyudad, ngunit puno ng saya at malasakit ang bawat paghahanda. Ang mga kapitbahay ay sama-samang nag-aambag ng kung anong meron sila. May nagdala ng bigas, may nag-alok ng baboy, at may nagkusang gumawa ng dekorasyon mula sa mga bulaklak sa paligid. Para sa lahat, ang kasal nina Arjo at Jassy ay hindi lamang tungkol sa dalawang pusong nagmamahalan, kundi isang selebrasyon din ng buong komunidad. Si Jassy ay abala sa pagtulong sa kanyang ina sa paghahanda ng mga damit, habang si Arjo naman ay walang tigil sa pakikipag-usap sa mga tao upang siguraduhin na maayos ang lahat. Sa kabila ng kanilang kasiyahan, ramdam din nila ang pangamba dahil alam nilang hindi pa rin natatapos ang mga plano ni Marco.
Sa bawat ngiti at yakap, may bahagyang kaba na baka may mangyaring hindi nila inaasahan. Samantala, si Marco ay tuluyan nang naging alipin ng kanyang galit at inggit. Habang nakaupo sa kanyang opisina sa Maynila, nakaisip siya ng mas matinding plano. Alam niyang hindi na sapat ang mga tsismis at kasinungalingan, kaya't naisip niyang gamitin ang mismong araw ng kasal upang tuluyang mapahiya si Arjo at sirain si Jazzy. Gumamit siya ng malaking halaga upang bayaran ang ilang tao na magpapanggap na may masamang nalalaman tungkol sa dalaga. Balak niyang ipasok ang mga ito sa gitna ng seremonya upang ipakita umano ang katotohanan laban kay Jazzy. Dumating ang araw ng kasal. Sa simpleng kapilya ng baryo, na puno ito ng mga tao, lahat ay sabik na masaksihan ang pag-iisang dibdib nina Arjo at Jazzy. Ang paligid ay puno ng palamuti mula sa mga bulaklak ng baryo at kahit hindi marangya, dama ang kasimplehan at kahulugan ng bawat detalye. Habang nakatayo si Jazzy sa harap ng altar, suot ang kanyang payak ngunit maganda at maayos na damit pangkasal, hindi niya mapigilang maluha. Sa kanyang puso, pakiramdam niya ay isa itong panaginip na hindi niya akalaing magiging totoo. Si Arjo naman ay nakatayo sa kabilang panig, nakasuot ng puting barong na gawa ng mga mananahi sa baryo. Habang nakapingin kay Jazzy, ramdam niya ang tibok ng kanyang puso na punong-punong ng pagmamahal. Sa mga mata niya, walang ibang tao sa paligid kundi ang babaeng nasa kanyang harapan. Nagsimula ang seremonya. Tahimik ang lahat, nakikinig sa bawat salita ng pari. Ngunit sa gitna ng lahat, biglang may grupo ng tao na pumasok sa kapilya. Isa sa kanila ang sumigaw, hindi siya karapat-dapat. Ang babaeng iyan ay may itinatagong lihim. Nagulat ang lahat. Napatigil ang pari at ang buong baryo ay nagbulungan. Lumapit ang mga taong iyon, dala ang mga papel at kunwari mga ebidensya. Sinabi nilang si Jazzy raw ay may matagal ng relasyon sa ibang lalaki at ginagamit lamang si Arjo upang makatakas sa kahirapan. Namutla si Jazzy, hindi makapagsalita. Ramdam niya ang bigat ng mga mata ng mga tao, lahat nakatingin at nagtataka kung totoo ang kanilang narinig. Napaiyak siya, hindi dahil sa takot, kundi sa sobrang sakit na muling siraan ang kanyang pagkatao sa mismong araw ng kanyang kasal. Ngunit bago pa makapagsalita ang sinuman, tumayo si Arjo at mariing nagsalita. Tama na, hindi ko kailangang pakinggan ang mga kasinungalingan ninyo. Kilala ko si Jazzy at kilala ko ang kanyang puso. Wala kayong karapatang sirain ang araw na ito at ang taong mahal ko. Kung iniisip niyong maniniwala ako sa mga gawa-gawang ebidensya ninyo, nagkakamali kayo. Tumahimik ang buong kapilya. Nakita ng lahat ang determinasyon sa boses ni Arjo. Lumapit siya kay Jazzy at mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Jazzy, wala akong pakialam sa sinasabi nila. Ang mahalaga sa akin ay ikaw at kahit anong gawin nila, hindi nila kayang baguhin ang nararamdaman ko. Napaiyak si Jazzy at sa gitna ng kanyang luha ay tumango. Arjo, hindi ko kailanman ginusto ang lahat ng ito, pero salamat dahil naniniwala ka at pinapangako ko, hinding-hindi ko sisirain ang tiwala mo. Ang pari ay nagpatuloy sa seremonya at sa kabila ng kaguluhan, natuloy ang kasal. Nang sila ay magpalitan ng oo at selyuhan ng halik ang kanilang pangako, nagsigawan at nagbalakpakan ang mga tao sa baryo. Para sa lahat, iyon ay simbolo ng tunay na pagmamahalan na hindi matitinag ng anumang kasinungalingan. Samantala, sa malayo, nakatayo si Marco, nakamasid sa lahat ng nangyari. Hindi niya inaasahan na sa halip na masira, mas lalo pang tumibay ang relasyon nina Arjo at Jazzy. Habang nakatingin siya sa masayang mag-asawa, lalo lamang sumidhi ang kanyang galit. Kung hindi ko sila kayang sirain sa kasinungalingan, gagamitin ko ang yaman at kapangyarihan ko, bulong niya sa sarili. Ngunit para kina Arjo at Jazzy, ang araw na iyon
ay isang patunay na wala nang makakapaghiwalay sa kanila. Sa simpleng baryo, sa harap ng mga taong nagmamahal sa kanila, natutunan nilang ang pagmamahalan na itinayo sa tiwala at sakripisyo ay mas matibay kaysa sa anumang intriga at kasinungalingan. At kahit alam nilang hindi pa tapos ang laban, handa na silang magkasama sa bawat hamon ng buhay. Matapos ang kasal ni Arjo at Jazzy, hindi maikakailang, mas naging matibay ang kanilang pagmamahalan. Sa baryo, patuloy silang namuhay ng simple, nakikihalubilo sa mga tao at tumutulong sa mga pangangailangan ng komunidad. Si Jazzy, bagamat bago sa mundo ng pagiging asawa ng isang bilyonaryo, ay hindi nagbago. Patuloy siyang nagtatanim, tumutulong sa kanyang mga magulang at namumuhay ng mapagpakumbaba. Si Arjo naman ay naging mas determinado na pagsamahin ang dalawang mundong kinabibilangan niya, ang marangyang buhay ng negosyo at ang payak na buhay sa baryo. Ngunit para kay Marco, ang pagkatalo niya ay tila sugat na hindi maghilom. Sa araw ng kasal, nakita niyang wala nang makakapigil kay Arjo at Jazzy sa kanilang pagmamahalan. At sa halip na tanggapin ang pagkabigo, pinili niyang gumawa ng mas matinding hakbang. Sa tulong ng ilang kasabwat sa negosyo, sinimulan niyang siraan ang pangalan ni Arjo sa mga investors at board members. Lumabas sa balita na may mga anomalya raw sa kumpanya at sinisi niya si Arjo bilang pabaya at masyadong nakatuon sa baryo. Isang araw, habang magkasamang naglalakad sina Arjo at Jazzy sa palayan, dumating ang isang tauhan ng kumpanya, dala ang masamang balita. "Sir, pinatawag po kayo sa Maynila. May mga paratang laban sa inyo at may mga dokumentong ibinibintang na kayo ang may sala." Napakunot ang noo ni Arjo at nakita ni Jazzy ang bigat ng kanyang iniisip. Kung si Marco na naman ito, hindi na ako magtataka, pero hindi ko hahayaang masira ang lahat ng pinaghirapan natin. Mariing sagot ni Arjo. Nagpunta siya sa Maynila upang harapin ang lahat. Sa harap ng board, ibinato ni Marco ang lahat ng kasinungalingan, na si Arjo raw ay nagwaldas ng pera, na inilaan daw nito ang pondo ng kumpanya para sa mga proyekto sa baryo, at na masyado na raw itong lumalayo sa negosyo. Marami ang nagduda, ngunit nanatiling kalmado si Arjo. Kung iniisip ninyo na ang pagtulong ko sa baryo ay pagsasayang ng pera, nagkakamali kayo. Ang ipinuhunan ko roon ay mula sa sarili kong bulsa, hindi mula sa kumpanya. At kung pakikinig lang sa mga pasinumalingan ni Marco ang pagbabasehan ninyo, hindi ninyo ako kailanman makikita bilang taong pinaghirapan kong maging. Ang totoo, siya ang may mga ginawang katiwalian at may hawak akong ebidensya laban sa kanya. Inilabas ni Arjo ang mga dokumento na nagpapatunay ng mga maling transaksyon ni Marco. Nabunyag ang totoo at ang mga board members ay nagalit kay Marco. Sa halip na si Arjo ang masira, si Marco ang tuluyang napatalsik at naiwang kahiyahiya. Lumabas din sa balita ang katotohanan at maraming tao ang humanga kay Arjo sa kanyang katapatan. Pagbalik niya sa baryo, sinalubong siya ni Jazzy na puno ng kaba sa dibdib. "Arjo, natatakot ako. Baka balikan ka pa ni Marco." Hinawakan siya ni Arjo at mahinahong sumagot, wala na siyang magagawa. Ang pasinungalingan ay laging may hangganan. Ngayon panahon na para mabuhay tayo ng tahimik at ipagpatuloy ang ating mga pangarap. Ngunit hindi buon nagtapos ang lahat. Sa huling pagkakataon, sinubukan ni Marco na magbalik at harapin ang kanyang pinsan. Nagpakita siya sa baryo, sugatan ang pride at puno ng galit. Harap-harapan niyang sinabi kay Arjo, "Kahit kailan, hindi ako matatalo kung hindi dahil sa'yo. Kinuha mo na ang lahat, ang pamilya, ang negosyo, at nayon pati ang dangal ko. Tandaan mo, babalik sa iyo ang lahat ng ginawa mo." Ngunit sa halip na gantihan ng galit, kalmadong sumagot si Arjo, "Marco, hindi ako kailanman naghangad ng laban. Ikaw ang lumikha ng lahat ng ito dahil sa inggit at kasakiman.
At ngayon tingnan mo ang sarili mo. Ikaw ang nawala sa lahat. Hindi ako, hindi rin si Jazzy. Ikaw mismo ang naglagay sa sarili mo sa pagkatalo. Tumalikod siya at iniwan si Marco, habang ang mga tao sa baryo ay nakatingin ng may pagkadismaya sa pinsan niyang nagpadala sa galit. Doon naramdaman ni Marco ang tunay na karma. Sa lahat ng kanyang ginawa, siya mismo ang natalo. Nawalan siya ng tiwala ng pamilya, ng negosyo, at ng kahit sino mang maniniwala sa kanya. Samantalang sina Aryo at Jazzy, mas lalo pang lumakas ang pundasyon ng kanilang pagmamahalan. Mula noon, nagpatuloy ang buhay sa baryo. Naging inspirasyon ang kanilang kwento, hindi lamang sa baryo, kundi maging sa mga taong nakarinig ng kanilang pinagdaanan. Pinatunayan nilang ang pagmamahal na may tiwala, katapatan at paninindigan ay hindi kayang buwagin ng yaman, intriga o kasinungalingan. At sa bawat paglipas ng araw, mas lalo silang namuhay ng payapa. Tangan ang aral na sa huli, ang masama at mapanira ay laging babagsak sa sarili nilang bitag, habang ang mga pusong tapat ay laging magtatagumpay. At doon nagtapos ang mahabang laban nina Jazzy at Arjo, mula sa isang aksidente sa palayan hanggang sa kasal na puno ng pagsubok. Natutunan nilang walang imposible sa dalawang pusong nagmamahalan. Ang kanilang pag-isa ay hindi lamang para sa kanila, kundi para sa lahat ng naniniwala na sa tamang panahon, ang pag-ibig na totoo ay magtatagumpay laban sa lahat ng hadlang.